Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, paunang mensahe po ninyo. Number 2, movement, choices, decisions. Ayan, so maraming galawan ang maaaring mangyari dito. There's a lot of movement coming your way. Maaaring relocation ito for some of you. Maaaring mayroong magpapalit dito ng employer, trabaho, ganon, no, tirahan. At maaari din na may mga decision kayong kailangan gawan sa ngayon because there are siguro a lot of choices, no? May mga various choices na nasa harapan ninyo ngayon na kailangan ninyong pagpilian at pagdesisyonan. Maari din na yung decisions na to could be related to relationships, no? Maaring may kasalan or engagement, di ba? Na maaaring yan ang pag-iisipan ninyo or possibly financial decisions, no? Ang kinakaharap ng iba sa inyo sa ngayon. We have number 5, conflict and defeat. Ayan. So, this is, siguro may pag-uusap, may conversation kayo with another person and maybe you have walked away from that person kasi maaring may hindi na kayo pagkakaintindihan. Maaring hindi you are not on the same page at maaring tumalikod kayo, iniwanan ninyo ang kausap ninyo maybe because gusto nyo nang iwasan, no, na mas lalo pang lumalim ang inyong away, lumalim ang hindi pagkakaintindihan. Kasi, di ba Libra, kapag tumalikod tayo or tinalikuran natin ng isang tao, meron tayong pag-uusap na ginagawa, may diskusyon nang nangyayari. Minsan yung pagtalikod natin or yung pag-walk away natin from that person, that doesn't necessarily mean na natalo tayo sa usapan, natalo tayo sa prinsipyo, natalo tayo sa diskusyon, no? But sometimes kailangan natin tumalikod, no, from that argument para hindi na mas lalong lumalim pa ang sugat na maidudulot ninyo sa taong yon or para sa sarili din ninyo sa mga salita, no, na maaari ninyong sabihin, no, yung ganun ba. Kaya maaaring yun ang sitwasyon dito para maiwasan na mas lalong lumalim pa ang galit na mararamdaman din ninyo or ng taong yon sa inyo. Kaya it's better to walk away, no, at magmuni-muni, mag-isip-isip, no, and kapag mababa na ang tensyon, bumaba na yung, humupa na yung galit, then get back to it and fix it. We have number 2, spiritual union. So, most likely, meron talaga ditong pagpapakasal, may proposal, yung gano'n, ano? Leveling up of your commitment into marriage or engagement na magaganap. Possible din na meron ditong bagong pagkakaibigan or business partnership, no, or collaboration in a project na magaganap for some of you. We also have double 2 na, no, Libra, so this is synchronicity. So I suggest you please look up for the meaning of number 22, that is master number 22, for more guidance po. We have number 8, trapped in fear. Ayan, so ang iba sa inyo dito, no, siguro may takot na nararamdaman. Maaring yung decision na to is related to this, something na kinakatakot ninyo. Baka ang iba sa inyo, kung single pa kayo at may proposal na sa inyo, baka yun ang kinakatakot ninyo. Baka hindi pa kayo ready mag-asawa, no? Baka hindi pa kayo ready na mag-settle down dito at baka yun ang kinakatakot ninyo. Kaya maaaring sumasakit ng ulo ninyo, kakaisip, papaano ninyo sasabihin, diba, na hindi pa kayo handa, no? Na mag-asawa, maaaring ganun ang ganap ng iba. What else? We have number 20, truth. Yan, the truth will set you free, no, Libra? Maaaring merong katotohanan dito na ilalabas kayo at
maaring related yan dito sa takot, no? Pero siguro mas pipiliin ninyong i-activate niyo ang yung courage and inner strength at ilabas niyo kung ano ang totoo at para hindi na umasa ang kung sino man sa buhay ninyo, 'di ba? Kung sinong mahal ninyo sa buhay na nangangailangan na marinig or makarinig ng katotohanan na yan. So, maybe ito talagang kailangan na ninyong gawan. Ilabas na ang truth para maging malinaw na sa lahat. We have number 3, fertility. Napakaganda nito, lalong-lalo na pagdating sa pagpapamilya. Kasi maaari talaga ng iba din sa inyo is buntes or manganganak, no? Maaaring may ganung sitwasyon ng iba. Probably din, ang iba sa inyo, kung hindi man kayo yun, ano, baka yung person ninyo or baka someone close to your heart ang manganganak or buntes or magbubuntes pa lang. This is also very good energy pagdating sa kapirahang aspeto kasi this is also a very abundant and prosperous energy si fertility Libra, no? Kaya maaaring ang iba sa inyo dito ay may mga financial blessings or financial opportunities na lalabas, no? Financial opportunities na dadating sa buhay ninyo. So, good luck po. We have number 7, patience and planning. Ayan. So, maaaring kailangan ninyo dito na magpasensya pa. Okay? Pagpasensyahan pa ninyo, maaaring related yan doon sa pinaplano ninyo. Maaaring may mga facts or information details pa kayo na ginagather sa ngayon, kaya hindi pa ninyo ma-finalize ang inyong plano because of that, no? Baka may kulang pa kayo na mga impormasyon, no? Kaya kailangan pa ninyo na magpasensya kasi minsan, 'di ba, hindi madali ang maghanap ng impormasyon, hindi madaling magplano din kasi 'di ba kung ano yung mga kailangan pa nating alamin, mga impormasyon, detalye, sometimes it's also hard, 'di ba, na mahanap 'yan. So what else? We have number 9, spiritual strength. Ayan. So, maaring ito yung kailangan ninyo din sa ngayon. No, yung spiritual strength ninyo siguro din ang papalakasin ninyo. Yun din ngayon ang pag-iisipan ninyo. Maaring yun din ang focus ninyo at this time. At makakatulong yan na maging matatag kayo, maging matibay, magtiwala sa inyong sarili at sa universe, no? Para mawala din kung ano man ang takot na meron sa puso ninyo. So, good luck. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.